Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, mas lalong tumindi ang kontrol ng Partido Komunista ng China sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga mamamayan. Sa halip na itaguyod ang reforma at pag-unlad na may kalayaan, mas pinili niyang palakasin ang kanyang autoritarianismong pamamahala upang tiyakin ang kanyang matagalang kapangyarihan. Maraming Tsino ang nakararanas ng matinding panggigipit mula sa pamahalaan na nagdudulot ng takot, kahirapan at kawalan ng karapatan. Ginagamit ni Xi Jinping ang batas, teknolohiya at mga patakarang pampolitika upang mapanatili ang kanyang pamumuno kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo sa kalayaan ng kanyang mamamayan. Isa sa pinakamalalang aspekto ng kanyang rehimen ay ang walang habas na pagsupil sa mga karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas lumakas ang kontrol ng Estado sa media at sino mang lumalaban sa kanilang naratibo ay agad na tinutugis at pinarurusahan. Ang mga mamamahayag na nagpapahayag ng katotohanan ukol sa katiwalian sa pamahalaan o mga isyong panlipunan ay kadalasang nawawala, ikinukulong o sinasakdal sa pekeng kaso upang sila ay patahimikin. Bukod dito, ang mga protesta at anumang uri ng pampublikong pagtutol ay itinuturing na isang krimen laban sa Estado na nagpapahirap sa mga mamamayan na ipahayag ang kanilang tunay na saloobin laban sa mga mapaniil na patakaran. Kaakibat ng matinding pagsupil sa kalayaan sa pamamahayag ay ang pagpapatupad ng mahigpit na sensura sa internet at media sa pamamagitan ng tinatawag na Great Firewall of China. Mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang lahat ng impormasyong makikita ng kanilang mamamayan sa online platforms. Ipinagbabawal ang paggamit ng maraming international social media sites gaya ng Facebook, Twitter at YouTube na naglilimita sa access ng mga Tsino sa impormasyong hindi galing sa state-controlled media. Bukod dito, ang mga diskusyong may kaugnayan sa demokrasya, karapatang pantao, at mga pagbatikos sa gobyerno ay agad na binubura mula sa internet. At ang mga taong nagtutulak ng malayang impormasyon ay maaaring maharap sa matinding parusa. Isa pang paraan ng panggigipit ng rehimen ni Xi Jinping ay ang pagpapalawak ng surveillance sa buong bansa. Ang China ay may isa sa pinakamalawak at pinakamodernong sistema ng pagmamanman sa mundo na gumagamit ng artificial intelligence, facial recognition at big data upang subaybayan ang kilos ng mga mamamayan. Ang mga CCTV camera ay halos matatagpuan sa bawat sulok ng lungsod at ang mga mobile phone at online activities ng mga Tsino ay mahigpit na binabantayan. Ang mga taong itinuturing ng gobyerno bilang banta ay maaaring agad na arestuhin o pilitin sa re-education programs kung saan sila ay pinipilit na sumunod sa ideolohiya ng partido. Ang ganitong sistematikong pagmamanman ay nagdudulot ng matinding takot sa mga mamamayan at pumipigil sa kanila na magsalita o kumilos laban sa gobyerno. Hindi rin ligtas ang pananampalataya ng mga Tsino sa ilalim ng pamamahala ni Xi Jinping. Isa sa mga pangunahing hakbang ng kanyang gobyerno ay ang pagpapataw ng matinding restriksyon sa relihiyon, lalo na sa mga minoridad na may sariling paniniwala. Ang mga Muslim Uyghur sa Xinjiang ay dumanas ng matinding pang-aapi kung saan daan-daang libong katao ang ipinadala sa tinatawag na re-education camps na nagsisilbing bilangguan para sa sapilitang paghubog ng kanilang paniniwala upang umayon sa ideolohiya ng partido. Ang mga simbahan ay isinasara at ang mga pari o pastor na hindi sumusunod sa kautusan ng gobyerno ay inaararo ng batas. Ang anumang relihiyosong aktibidad na hindi kinokontrol ng Estado ay itinuturing na isang banta sa seguridad na nagiging dahilan upang matakot ang mga mamamayan na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Bukod sa panunupil sa karapatan at relihiyon, isa rin sa mga pinakamalaking problemang kinakaharap ng mga Tsino ay ang mga patakarang pang-ekonomiya na nagpapahirap sa mga nasa mababang antas ng lipunan. Sa kabila ng ipinagmamalaking paglago ng ekonomiya ng China, maraming mamamayan ang patuloy na naghihirap dahil sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatutupad ni Xi Jinping ay mas pabor sa malalaking korporasyon at mga kumpanyang may kaugnayan sa gobyerno, habang ang maliliit na negosyo at mga ordinaryong manggagawa ay pinapahirapan ng mataas na buwis at sobrang higpit na regulasyon. Ang kampanyang Common Prosperity na inilunsad ni Xi ay sinasabing para sa kapakanan ng mahihirap. Ngunit sa katunayan,
Ito ay nagbigay daan lamang sa mas malakas na kontrol ng gobyerno sa pribadong sektor, dahilan upang maraming negosyante ang mawalan ng kumpiyansa at lumipat ng operasyon sa ibang bansa. Sa ilalim ng rehimeng Xi Jinping, ang panggigipit sa mamamayan ng China ay naging mas matindi at sistematiko, mula sa pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag, mahigpit na sensura, matinding pagmamanman, pagsupil sa relihiyon, at pagpapataw ng mga di makatarungang patakarang pang-ekonomiya. Kitang-kita ang malupit na kamay ng gobyerno sa pagpapatahimik sa sinumang hindi sumasang-ayon sa kanila. Habang patuloy ang ganitong mga hakbang, dumarami rin ang mga Tsino na lumalaban sa kanilang sariling paraan upang ipaglaban ang kanilang karapatan at hinaharap. Sa kabila ng takot at pang-aapi, hindi nawawala ang pag-asa ng ilan na darating ang araw na magbabago ang China at makakamtan ng kanilang bayan ng tunay na kalayaan. Sa ilalim ng pamamahala ni Xi Jinping, ipinagpatuloy ng China ang agresibong pag-angkin sa West Philippine Sea na mas lalong nagpalala ng tensyon sa rehiyon. Ginamit ng Beijing ang kanilang military at economic power upang igiit ang soberanya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa kabila ng pandaigdigang batas na nagtatakda na ang nasabing lugar ay pag-aari ng ibang bansa, partikular na ng Pilipinas. Subalit taliwas sa ipinapalabas na suporta ng Estado para sa patakarang ito. Maraming mamamayang Tsino ang hindi sang-ayon sa ginagawa ng kanilang gobyerno. Sa kabila ng matinding censorship at propaganda ng Partido Komunista ng China, may lumalawak na pagkadismaya at pagtutol sa loob mismo ng bansa. Maraming dahilan kung bakit hindi tanggap ng ilang mga Tsino ang desisyon ni Xi Jinping na ipagpatuloy ang agresibong paninindigan sa West Philippine Sea. At ilan sa mga pangunahing rason ay ang mga sumusunod. Isa sa pinakamalaking alalahanin ng maraming Tsino ay ang panganib sa kapayapaan na dulot ng agresibong pag-angkin ng kanilang gobyerno sa West Philippine Sea. Habang isinusulong ng China ang kanilang territorial claims, tumataas din ang tensyon sa pagitan nito at ng mga bansang may lehitimong pag-angkin, kabilang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Ang patuloy na pagtatayo ng mga artificial islands, ang presensya ng Chinese Coast Guard at militia vessels, at ang harassment sa mga dayuhang mangingisda ay nagdudulot ng panganib ng military confrontation sa rehiyon. Hindi lingid sa kaalaman ng maraming Tsino na ang isang posibleng digmaan ay magdudulot ng matinding epekto sa kanilang ekonomiya at seguridad. Habang ang pamahalaan ay nagpapatuloy sa pagpapalakas ng kanilang navy at military bases sa pinag-aagawang teritoryo, maraming mamamayan ang nangangamba na sa halip na protektahan ang kanilang bansa, lalo lamang nitong inilalagay sa peligro ang kanilang hinaharap. Maliban sa banta ng digmaan, isa rin sa mga dahilan ng pagtutol ng ilang mga Tsino ay ang negatibong epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Maraming tradisyonal na mangingisda ang nawawalan ng kanilang hanap buhay dahil sa military restrictions sa ilang bahagi ng karagatan. Hindi lamang ang mga dayuhang mangingisda ang naapektuhan ng agresibong kontrol ng China sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga kababayan. Ang maliliit na mangingisda na dating malaya sa kanilang tradisyonal na pangingisda ay unti-unting nawawalan ng akses sa yamang dagat dahil sa lumalakas na presensya ng Chinese Coast Guard at mga industrial fishing fleets na mas pinapaboran ng gobyerno. Dahil dito, maraming pamilya sa mga coastal communities sa China ang nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at marami sa kanila ang naniniwala na mas pinahahalagahan ng gobyerno ang geopolitics kaysa sa kanilang kabuhayan. Bukod sa epekto sa kabuhayan, marami rin ang nangangamba sa matinding pinsalang idinudulot ng reclamation at militarisasyon sa marine ecosystem ng West Philippine Sea. Kilala ang rehiyong ito bilang isa sa may pinakamayamang biodiversity sa mundo. Ngunit ang patuloy na pagtatayo ng mga artificial islands at military structures ay nagresulta sa pagkasira ng mga coral reefs na may malaking epekto sa buong marine life. Sa kabila ng pagpoposisyon ng China bilang isang bansang may malasakit sa kalikasan, malinaw na ang kanilang agresibong pagtatayo ng mga artificial na isla ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng ekolohiya sa rehiyon. Maraming environmentalists sa China
ang tahimik na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa patakarang ito. Ngunit dahil sa matinding censorship, ang kanilang mga babala at panawagan ay madalas na hindi pinapansin ng Estado. Isa pang malaking dahilan ng pagtutol ng ilang mga Tsino sa territorial expansion ng kanilang gobyerno ay ang hayagang paglabag nito sa pandaigdigang batas. Noong 2016, nagdesisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, na walang legal na basehan ng 9-dash line claim ng China sa West Philippine Sea at opisyal nitong kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa ilang bahagi ng nasabing teritoryo. Subalit sa halip na kilalanin ng desisyon ng korte, mas pinili ng China na baliwalain ito at nagpatuloy sa kanilang expansionist policy. Maraming intelektual at legal scholars sa China ang naniniwala na ang ganitong kawalan ng respeto sa international law ay naglalagay sa bansa sa masamang posisyon sa mata ng mundo, habang pilit ipinapakita ng Beijing na may lehitimong basehan ang kanilang teritorial na pag-angkin. Maraming Tsino ang nakakaunawa na ang ganitong hakbang ay nagpapalayo lamang sa China sa pandaigdigang komunidad at nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Higit sa lahat, maraming ordinaryong mamamayan ang hindi sang-ayon sa malaking pondo na ginagastos ng gobyerno para sa militarisasyon ng West Philippine Sea. Sa halip na ituon ng pondo sa pagpapabuti ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at pagpapataas ng kalidad ng buhay ng mga mahihirap na mamamayan, mas pinipili ng Estado na ilaan ang bilyon-bilyong dolyar sa pagtatayo ng naval bases, pagbili ng mga bagong barkong pandigma, at pagpapalakas ng kanilang military presence sa rehiyon. Para sa maraming Tsino, hindi ito isang matalinong desisyon, lalo na't marami pa ring problema sa loob mismo ng bansa na nangangailangan ng agarang solusyon. Sa kabila ng malawakang propaganda at mahigpit na censorship ng gobyerno ni Xi Jinping, lumalabas pa rin ang mga totoong saloobin ng ilang mga Tsino sa patakarang ito. Marami ang natatakot magsalita ng hayagan, ngunit sa mga lihim na diskusyon at sa mga platform na hindi mahigpit na minamanmanan ng gobyerno, kitang-kita ang pagkadismaya ng ilan sa desisyon ng kanilang leader. Para sa kanila, ang agresibong pag-angkin sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagpapalayo sa China sa kanyang mga karatig bansa, kundi nagpapahirap din sa sarili nitong mamamayan. Habang patuloy ang pagpapalakas ng China sa kanyang presensya sa rehiyon, patuloy ding lumalakas ang tinig ng mga ordinaryong Tsino na naniniwala na mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang tunay na pangangailangan ng kanilang bayan, kapayapaan, kabuhayan at kagalingan ng kanilang sariling mamamayan. Sa isang bansa kung saan mahigpit na kontrolado ng Estado ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mahirap para sa mga mamamayan na hayagang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mga patakaran ng gobyerno. Sa ilalim ng pamamahala ni Xi Jinping, mas tumindi ang censorship, surveillance, at panunupil sa dissent. Kaya naman kahit ang pinakamaliit na pahiwatig ng pagtutol ay maaaring mauwi sa mabibigat na parusa. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa mga Tsino na maghanap ng paraan upang ipahayag ang kanilang disgusto sa gobyerno. Sa kabila ng matinding panunupil, unti-unting lumalakas ang tinig ng mga mamamayan sa iba't ibang anyo ng protesta at pagpapahayag ng saloobin. Isa sa mga pinakadirektang paraan ng pagtutol ng mga Tsino ay ang pag-oorganisa ng mga kilos protesta. Bagamat mahigpit na ipinagbabawal ang mga pampublikong demonstrasyon, may mga matapang pa ring mamamayan na handang ipagsapalaran ang kanilang kalayaan upang ipakita ang kanilang galit sa pamahalaan. Noong 2022, lumaganap ang tinatawag na White Paper Protest, kung saan libo-libong Tsino ang nagtipon sa iba't ibang lungsod upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mahigpit na zero COVID policy ng gobyerno. Sa kabila ng panganib ng pag-aresto, marami ang lumabas sa lansangan. Hawak ang mga blangkong papel bilang simbolo ng kanilang nililimitahang kalayaan sa pagpapahayag. Ang ganitong uri ng protesta ay nagpapakita ng lumalawak na galit ng mga mamamayan sa rehimeng Xi Jinping at sa kanyang mga patakarang pumipinsala sa kanilang karapatan at kalayaan. Dahil sa matinding censorship sa mainstream media, marami sa mga Tsino ang lumilipat sa social media upang ipakalat ang impormasyon at mag-organisa ng mga pagkilos laban sa pamahalaan. Kahit na mahigpit na binabantayan ng Estado ang WeChat, Weibo, at iba pang Chinese platforms, may mga gumagamit pa rin ng VPN upang makapasok sa Twitter, Telegram, at iba pang international social media sites.
Sa pamamagitan ng mga digital platforms na ito, ang mga aktivista at mamamayan ay nagkakaroon ng pagkakataong magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga pang-aabuso ng gobyerno at magsimula ng diskusyon sa mga isyong hindi maaaring talakayin sa tradisyonal na media. Isa rin sa mga epektibong paraan ng digital protest ay ang paggamit ng code words at simbolismo upang maiwasan ang automatikong pagbubura ng kanilang mga post ng gobyerno. Halimbawa, ginamit ng ilang netizens ang karakter na X upang ipahayag ang kanilang pagtutol kay Xi Jinping, habang ang iba naman ay gumamit ng mga memes upang palihim na ipahayag ang kanilang saloobin. Maliban sa social media, patuloy rin ang pagsuporta ng mga mamamayan sa mga kilusang pro-demokrasya na may layuning ipaglaban ang karapatang pantao at kalayaan sa China. Bagamat maraming kilusan ang pinadapa ng gobyerno, may ilan pa ring lihim na grupo na nagpapalaganap ng ideyang demokratiko sa bansa. Ang ilan sa mga aktivistang Chino ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga pro-democracy advocates sa Hong Kong at Taiwan upang pag-usapan kung paano nila maipaglalaban ang kanilang mga karapatan sa kabila ng matinding autoritarianismo sa kanilang bansa. Maging ang ilang dating opisyal ng gobyerno ay tahimik na sumusuporta sa mga kilusang ito dahil batid nilang hindi magiging epektibo ang kasalukuyang sistema ng China sa pangmatagalan. Isa pang epektibong paraan ng pagtutol ay ang pagpapakalat ng impormasyon sa ibayong dagat. Dahil mahigpit na kontrolado ng gobyerno ang domestic media, maraming Chino ang nakikipagtulungan sa international human rights organizations, independent journalists, at foreign-based media outlets upang mailantad ang tunay na kalagayan sa kanilang bansa. Ilan sa kanila ay lihim na nagpapadala ng impormasyon ukol sa human rights abuses, korupsyon, at iba pang isyong pilit itinatago ng Partido Komunista ng China. Dahil dito, maraming ulat ang lumalabas sa international press ukol sa brutalidad ng gobyerno, gaya ng malawakang crackdown sa mga dissidents, pang-aapi sa mga minoryang Uyghur, at sa pilitang pagpapatrabaho sa ilang sektor. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita na kahit mahigpit ang censorship sa loob ng bansa, hindi ito hadlang upang maiparating sa buong mundo ang mga paglabag ng gobyerno. Bukod sa pagpapakalat ng impormasyon, maraming Chino rin ang sumusuporta sa mga alternatibong media platforms na nagbibigay ng mas makatotohanang balita at opinyon. Sa kabila ng pagsasara ng maraming independent media outlets sa China, may mga overseas-based media tulad ng China Digital Times at Radio Free Asia na patuloy na nagpapahayag ng mga tunay na pangyayari sa loob ng bansa. Maraming mamamayan ang patagong sumusubaybay sa ganitong mga platform upang makakuha ng impormasyon na hindi kinokontrol ng Estado. Bagamat mahirap ang access sa mga ito dahil sa internet restrictions, ginagamit ng ilan ng VPN at iba pang teknolohiya upang makakuha ng mas malayang impormasyon. Sa ganitong paraan, patuloy nilang nalalaman ang mga tunay na pangyayari sa kanilang bansa at nagkakaroon ng mas malawak na perspektiba ukol sa mga issue sa ilalim ng rehimen ni Xi Jinping. Sa kabila ng matinding pagsubok, patuloy na lumalaban ang mga mamamayang Chino sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, mula sa mga lansangan hanggang sa social media, mula sa lihim ng mga grupo hanggang sa international advocacy. Patuloy ang tahimik ngunit matapang na pagkilos ng mga Chino upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa isang gobyernong mas pinahahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Habang patuloy ang pagsisikap ng rehimeng Xi Jinping na patahimikin ang oposisyon, patuloy din ang paglaban ng mga Chino sa kanilang sariling paraan. Isang patunay na ang pagnanais para sa tunay na pagbabago ay hindi kailanman maaaring maikulong ng censorship o takot. Dahil marami na ang mga Chineses na bukas ang mga mata at isipan sa maling ginagawa ni Xi Jinping. Sa kabila ng matinding kontrol ng Estado, unti-unting lumalakas ang oposisyon laban sa pamumuno ni Xi Jinping. Bagamat tila hindi maririnig ang kanilang tinig sa ilalim ng mahigpit na censorship at surveillance, patuloy na gumagalaw sa anino ang mga mamamayan at mga leader na hindi sang-ayon sa kanyang rehimen. Habang pinapalakas ni Xi Jinping ang kanyang hawak sa kapangyarihan, may mga Chino rin na tahimik ngunit determinadong nagpaplano kung paano siya pababagsakin. Ang mga hakbang na ito ay nagaganap sa iba't ibang antas ng lipunan, mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga makapangyarihang opisyal ng gobyerno.
Sa ilalim ng matinding autoritarianismo, ang revolusyon ay hindi laging nagaganap sa lansangan, kundi sa anyo ng lihim na pagkilos na maaaring maging mitya ng pagbagsak ni Xi Jinping. Isa sa mga pinakamapanganib ngunit epektibong paraan na ginagawa ng ilang Tsino upang pabagsakin si Xi Jinping ay ang pagbuo ng mga lihim na samahan. Dahil hindi maaaring hayagang magtatag ng oposisyon sa China, maraming dissidents at aktivista ang bumubuo ng mga underground groups na may layuning palakasin ang kilusan laban sa pamahalaan. Ang mga grupong ito ay madalas na kumikilos sa pamamagitan ng encrypted messaging apps, lihim na pagpupulong, at networking sa loob ng akademya at industriya. Sa mga malalaking lungsod tulad ng Beijing, Shanghai at Guangzhou, may mga organisasyong tahimik na nagpapalaganap ng alternatibong impormasyon at nagpaplano ng mga estratehiya upang maipakita ang kanilang pagtutol sa rehimeng Xi Jinping. Ang mga lihim na grupong ito ay maaaring binubuo ng mga intelektuwal, negosyante, estudyante at maging ng ilang opisyal ng gobyerno na hindi sang-ayon sa kasalukuyang pamamalakad. Bukod sa grassroots level organizing, isa rin sa mga estratehiya ng oposisyon ay ang paghikayat sa mga opisyal ng gobyerno na magbitiw sa kanilang posisyon o tahimik na kumala sa suporta kay Xi Jinping. Sa kabila ng imahe ng Partido Komunista bilang isang solidong organisasyon, hindi may kakaila na maraming opisyal ang hindi nasisiyahan sa matinding kapangyarihan na hawak ni Xi. Ang kanyang crackdown laban sa mga dating kaalyado sa loob ng partido ay nagresulta sa pagtaas ng tensyon sa hanay ng mga opisyal. Dahil dito, may mga lihim na pagsisikap upang hikayatin ang mga nasa posisyon na huwag sumunod sa kanyang mga utos o tuluyang talikuran ang kanyang pamamahala. Ang ganitong uri ng political sabotage ay maaaring humantong sa internal division sa loob ng gobyerno na posibleng magdulot ng isang power struggle na maaaring ikabagsak ni Xi Jinping. Habang patuloy ang panunupil sa mga kritiko sa loob ng China, maraming exiled dissidents sa ibang bansa ang nagpapalakas ng kanilang ugnayan sa mga taong nais lumaban sa kasalukuyang rehimen. Isa sa mga pangunahing hakbang ng oposisyon ay ang pakikipagtulungan sa mga dissident sa ibayong dagat upang palawakin ang network ng paglaban-laban kay Xi Jinping. Maraming aktivista na lumabas ng China ang patuloy na nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa katiwalian, pang-aabuso at malupit na pamamalakad ng gobyerno sa pamamagitan ng social media, international news organizations at human rights groups. Nagagawa nilang ipakita sa mundo ang totoong kalagayan ng China sa ilalim ni Xi Jinping. Ang kanilang papel ay mahalaga sapagkat nagbibigay sila ng boses sa mga hindi makapagsalita sa loob ng bansa. Isa pang epektibong hakbang upang patamaan ng gobyerno ni Xi Jinping ay ang pagsasagawa ng mga ekonomikal na pagkilos tulad ng boycott at strike. Maraming negosyante, manggagawa, at mamamayan ng tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa pamahalaan sa pamamagitan ng hindi pagsuporta sa mga pro-government businesses, pagbawas sa produksyon o tahimik na welga sa loob ng kanilang mga kumpanya. Ang ilan ay sinasadya ring huwag magbayad ng buwis o magpalaganap ng diskusyon tungkol sa mga alternatibong sistema ng ekonomiya na hindi hawak ng Partido Komunista dahil umaasa ang gobyerno sa malakas na ekonomiya upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang anumang pagkilos na maaaring magdulot ng economic disruption ay may kakayahang magpahina sa pundasyon ng rehimen. Bukod sa mga aksyong pang-ekonomiya, isa rin sa pinakamahalagang hakbang ng mga Tsino sa kanilang paglaban kay Xi Jinping ay ang pagpapakalat ng mga lihim na publikasyon na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa katiwalian at pagmamalabis ng gobyerno. Dahil sa matinding censorship sa China, ang mga balita at opinyong kritikal sa gobyerno ay mahigpit na sinusupil. Gayunpaman, maraming aktivista ang gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan ng paglaban, ang pagpapakalat ng mga lihim na babasahin, newsletters, at underground literature. Ang ilan ay gumagamit ng digital pamphlets na ipinapadala sa pamamagitan ng encrypted messages, habang ang iba naman ay nag-iimprenta ng mga polyeto na palihim na ipinapasa sa iba't ibang lugar. Sa kabila ng panganib, nananatiling matibay ang paniniwala ng marami na ang pagpapalaganap ng totoong impormasyon ay isang mabisang paraan upang gisingin ang kaisipan ng mga mamamayan. Habang patuloy na pinapalakas ni Xi Jinping
ang kanyang kapangyarihan. Patuloy din ang tahimik na revolusyon ng mga Tsino na naghahangad ng pagbabago. Ang kanilang paglaban ay maaaring hindi kasing lantad ng mga revolusyon sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa likod ng mahigpit na kontrol ng Estado, patuloy ang pag-usbong ng mga kilusan na naghahangad ng tunay na kalayaan. Hindi madaling pabagsakin ang isang matinding diktadorya, ngunit sa bawat lihim na samahan, sa bawat opisyal na tumalikod, sa bawat mensaheng lumalabas sa ibayong dagat, sa bawat boycott at welga, at sa bawat lihim na publikasyong nagpapakalat ng katotohanan, unti-unting nanghihina ang pundasyon ng isang autoritaryanong rehimen. At sa dulo ng lahat ng ito, nananatili ang isang hindi matitinag na katotohanan. Walang sino mang diktador ang mananatili magpakailanman.